Atensyon mga ka-vlogs, Philippine Postal ID pwede nang makuha. Napakabilis ito na dumating sa inyo. Magkano naman po ang bayad nito sa ngayon? At ito, pinakamaganda, 2 requirements lang. Makakakuha ka na ng Philippine Postal ID. Pag-uusapan natin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Magandang balita sapagkat pwede na tayong magkaroon ng valid ID sa pamamagitan po ng pagkuha ng Philippine Postal ID. Napakabilis lang dumating ito mga ka-vlogs. And mura lang naman. At ang kagandahan, 2 requirements lang na simpleng requirements. Pwede ka nang magkaroon ng Philippine Postal ID. Pag-uusapan natin yan mamaya-maya. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag yung kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So ito na nga po no, mga ka-vlogs, para po sa mga gusto magkaroon ng valid ID at nahihirapan na magkaroon nito, no? Ito, pinakamadali at pinakamabilis talaga ito na valid ID na makukuha dito sa Pilipinas. Ito po ang tinatawag natin na Philippine Postal ID, kung saan ito nga po ay kinonsidera na isa sa mga primary IDs na andito po sa Pilipinas. And napakahalaga itong Philippine Postal ID, no, sapagkat bukod sa mabilis na makuha ito, mabilis itong dumating and mura lang, no? Sa halagang 540 pesos ay meron na tayong Philippine Postal ID, valid ID na pwede nating magamit sa pagkuha ng Philippine passport. Pwede nating gamitin ito sa ating mga major transaction, no? Mga bank transactions, money remittance, no? At iba pang mga malalaking transaksyon. Dahil primary valid ID nga po itong Philippine Postal ID. Ang kagandahan sa ngayon, dahil pwede na tayong makakuha at maka-apply sapagkat kung matatandaan ninyo, napakatagal po na naging suspendido ito, no? Suspended ang ating Philippine Postal ID. I think almost 2 years itong suspendido, and akala nga natin hindi na ito magre-resume. Akala natin hindi na magbabalik. Pero good news talaga dahil ng mga nakaraang buwan ay inanunsyo po ng Philippine Post Office na ito nga po ay nagbabalik na. And 2 requirements lang po ang kailangan na kung kayo ay kukuha ng Philippine Postal ID. Number 1, yung proof of identity. So, ang proof of identity ay valid ID po ito, no? Baka sabihin nyo na, kasi lagi natin sinasabi na kaya nga tayo kukuha ng ID dahil wala tayong valid ID. Tapos ang requirements, hinahanapan tayo ng valid ID. So, ang gagawin po natin kung wala po tayong ID talaga, kasi nga kukuha tayo ng postal ID, pwede po gamitin as proof of identity ang ating birth certificate. So, pwede po yun, birth certificate, kung wala kayong ID talaga. So, pangalawang requirements po ay yung proof of address. Ang proof of address, madali lang naman. Punta lang kayo sa inyong barangay, hihingi kayo ng barangay certification or barangay certificate. So, yun lang po. Madali lang yun. Kasi sa panahon natin ngayon, wala naman sigurong tao na walang birth certificate. Kailangan natin yun, di ba? Lalo pa kung mag-a-abroad kayo, may birth certificate talaga kayo. And then yung barangay certification, ang barangay naman, nagbibigay naman yan, no? Nag-i-issue naman yan. Basta kayo ay at least residente ng isang barangay na 6 months pataas. Kaya naman, kung gusto niyo pong kumuha ng Philippine Postal ID sa ngayon para magkaroon ng valid ID, punta na po sa pinakamalapit na post office sa inyong lugar, no? Sapagkat ito po ay pwede nang ma-apply. Fill up kayo ng form doon, walang bayad ang form, and then once na magbayad tayo ng 540 pesos, and then masubmit yung form, application form, then yung requirements natin ay mag-antay lamang kayo ng 3 hanggang 4 na linggo
no? Napakabilis, 3 to 4 weeks lang darating na sa inyo. So, 3 years validity po, or 3 years valid ang ating Philippine Postal ID sa ngayon. So, yun po ha. Sa mga gustong kukuha po ng ating Philippine Postal ID, pwedeng-pwede na po mga ka-vlogs. Kaya naman, sino po sa inyo dito ang nakakuha na ng bagong postal ID sa ngayon, at sino po sa inyo ang gustong kukuha at saan nyo gagamitin ang inyong postal ID? Pakikomento naman sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ka magtapos sa video na to, kung gusto niyo po sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede ha. I-click niyo po ang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano, no? Ay nabigyan tayo ng idea at kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay na nangyayari po sa ating pang-araw-araw na transaksyon gaya nitong Philippine Postal ID. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo din i-like ang video na to. At kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.